At simula bukas, huhulihin at titikita na ang mga lalabag sa bus ban sa lungsod ng Manila. Humingi man ng pasensya si Mayor Joseph Estrada sa mga napiperwisyo ng pagbabawal ng mga bus sa lungsod na kanyang kinasasakupan. Wala na raw bawian yan. Nakatutok live sa lungsod ng Maynila. Diyan sa may tinatawag na Mabuhay Rotonda yan, si Ruth Cabal. Mike, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue. Ito yung boundary ng Quezon City at Maynila. Medyo sa mga oras na ito ay masakip ang daloy ng trapiko. Pero alam mo, Mike, sabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila, malaki raw ang iniluwag ng traffic doon sa kanilang lugar mula nga nang ipagbawal nila ang pagpasok ng mga bus sa syudad. Pero para sa ilang pasahero at mga motorista, nananatiling perwisyo yung bagong ordinansa ng Maynila. Nang umulan kagabi, abot-abot ang reklamo ng mga stranded na pasahero. Lalo raw kasi silang nahirapang sumakay dahil bawal nang dumaan sa Maynila ang mga bus. Sa gitna ng mga reklamo, humingi ng paumanhin ng lokal na pamahalaan sa perwisyong dulot ng pagbabawal ng mga bus sa Maynila. Pero wala na raw bawian ng ordinansang ito. Pasensya muna ho kayo. Konting tiis lamang, masasanay din po kayo dahil tayo sumusunod lang po tayo ayon sa batas sa ordinansa ng lungsod ng Maynila. Kung i-weigh mo lahat, ay mas maraming makakabuti sa nakakarami. Tingin ni Vice Mayor Isko Moreno na tumatayong traffic czar ng lungsod, nasa 700 hanggang 800 na bus ang nawala sa mga kalsada sa Maynila mula nang ipatupad ang ordinansa. Sa ilalim ng ordinansa sa Espanya halimbawa, di na makakatuloy ang mga bus at kailangan ng mag-U-turn sa Welcome Rotonda. Sa mga galing sa South hanggang Vito Cruz lang ang mga bus at iikot na sa Quirino Avenue. Naniniwala kami na ilan sa mga inireklamo ng iba't ibang syudad, mga mamamayan sa iba't ibang syudad, ay pakikinggan naman namin yun. O kaya lamang, everybody should follow first. We're implementing discipline, rules and regulation when you're traversing city of Manila. Sa pag-ikot namin sa Taft Avenue at ilan pang bahagi ng Maynila kanina, wala na kaming nakitang mga bus at maluwag ang daloy ng trapiko. Nandito tayo ngayon sa may Espanya Boulevard, no? Mag-aalas 4 na ng hapon. Napansin natin sa kalsada, medyo marami na rin yung mga estudyante na nagsisiuwian na. Pero sa mga oras na ito, medyo moderate pa naman yung daloy ng trapiko, hindi naman ganun kabigatan. At napapansin rin natin kanina sa biyahe natin, wala naman tayong nakitang mga bus na nangangahas na bumiyahe dito sa kahabaan nitong Espanya. Dito tayo sa northbound lane. Pero ang problema, paglampas ng Welcome Rotonda pa Quezon City, nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. Dito kasi nag-U-turn ng mga bus, dito rin ang sakayan at babaan ng mga pasahero. Mabigat din ang daloy ng trapiko sa kabilang lane. Ang ilang pasahero dumaraing din na mas mahirap makakuha ng masasakyan ngayon. 5 minutes po, nakakasakay na po ako. Dati? Opo. Ngayon? 15 minutes, 20 po, hindi pa ako nakakasakay po eh. Oo, dahil? Dahil po sa, dahil wala po, bawal na po kasi yung bus po. Doon sa Quiapo, yung papuntang city, galing City Hall, maluwag, napansin ko maluwag. Kaya lang dito, masikip, yung dito nagbagal-bagal. naipon na. At saka yung sakayan, parang malayo yung... Mike, nandito tayo ngayon sa Quezon Avenue. Ito yung northbound lane, no? So kung nakikita nyo, no, medyo nag-iipon dito yung mga pasahero. At bukod sa mga pasahero, dito na rin nagsasakay yung mga bus at yung mga iba pang jeep. Kasi dito sa part na ito, pinapayagan na yung bus dahil nga bahagi na ito ng Quezon City. Kanina talagang napaka-traffic at talagang halos hindi umuusad yung mga sasakyan dito. Pero ngayon napansin kasi natin, nagdagdag sila ng mga traffic personnel. Actually, yung nandito ngayon, ito sila sir, ay galing pala sila sa Quezon City Police District. Sir, maapala lang kayo sandali. Sir, ano po pangalan nila? SPO po, Raimundo Hernandez, ma'am. Ano pong department nyo sa Motors District, DTEU po, District Traffic Enforcement Unit. Under ni Colonel Santiago po, ma'am. Pero parang hindi kayo usually naka-deploy dito. Yes, ma'am. Usually, ma'am, mga MMDA po, kinapos din yata siguro sila sa pwersa. Ngayon, ma'am, tinawag na po sa amin, tinulong namin sila. Ngayon, actually, ma'am, yung corner na yan, talagang bawal po talaga dyan. Bawal na? Bawal po magsakit, magbaba at tuminto. Ngayon po, kaya tayo nagigpit dahil po nagkaroon ng nagiging ng cause na traffic sa mga nag-u-turn na buses na hindi po nakakadiretso ng ng Maynila. Dito po na ipon na lahat. Kaya po
higpit kami ng konti dyan at yung iba pinitigin namin. Kaya lang may iba pa kasi na nagbababa dyan. ng Opo mga ma'am, yung mga paseros ma'am, tinikita na lang po namin para mabigyan ng konting aral sila ma'am sa ano po. Pag gano'n, anong violation po nila? Ma'am, usually obstruction o either na minsan na talagang nagtagal ma'am, ginagawang loading-unloading na kahit wala naman po sa kayang baba dyan, loading-unloading po. No loading-unloading po ang nilalagay Kasi nyo namin. po yung ganitong sitwasyon ngayon lang, ano? Dahil nga Ma'am, po- dahil nga po sa pagbabago, yung hindi po pinapapasok yung mga ano nun. Okay, so Mike, so yung mga ibang pasahero dito ay naipon na lang sila dito sa may side na to dahil nga katulad doon nangyayari doon sa Pasay, nagpapalit kasi sila. Dito na lang sila sa bahaging ito nakakasakay ng bus na didiretso ng Fairview. Kaya ho yung mga ibang mga kababayan natin na dadaan dito sa bahaging ito ay konting pasensya muna at expect nyo na rin muna na medyo masikip pa rin ang daloy ng trapiko dito at medyo may kahirapan doon naman sa mga dito palang sasakay sa bahaging ito. Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.